Hi guys, magandang gabi po. Yan, para mo OFW guide. So, pagpasensyahan nyo na yung boses ko ngayon. So, medyo masama yung pakiramdam natin. Kaya, yung topic natin for today is about sa insurance or health insurance dito sa Czech Republic. So, yun yung pag-usapan natin ngayon. Related sa nararamdaman ko kasi masama po yung pakiramdam ko. So guys, para sa kaalaman ng lahat, magandang health insurance dito sa Czech Republic. So, ang health insurance dito is parang cover niya halos lahat. Halos 80% ng mga tungkol sa medical, ganun is cover niya. Hindi lang niya cover kapag yung mga sa buto, for example, magpapa-opera kayo sa buto, yan, hindi niya cover. Yung ibang part sa mata, yan, hindi niya rin cover. Yung ibang part hindi ko sinabing lahat. Yung ibang part sa mata, hindi niya rin siya cover. Kapag naman nakatagpo rin kayo na halimbawa nagbuntis kayo kung babae ka, pupunta kayo sa doktor na hindi siya sakop ng insurance, pwede rin siyang hindi cover yung mga pagpapacheck up nyo. Pero meron mga doktor na cover nila yung pagpapacheck up. Meron din about naman sa ngipin. So, meron ding mga cases na hindi rin niya cover. So, hindi talaga overall or talagang as in lahat 100% na cover ng insurance. Pero ano nga ba yung kahalagahan ng health insurance once na nagtrabaho ka dito sa Czech Republic? At saka bakit nga ba kailangan na meron kang insurance? At sino nga ba yung nagbabayad ng insurance dito sa Czech Republic? It's ikaw ba or ang employer? So, yan po yung pag-usapan natin today. So, pagpasensyahan nyo na guys, medyo masama yung pakiramdam ko pero pinilit ko makagawa kahit simpleng video lang para sa inyo. Okay guys, huwag na natin patagalin. Maganda ang health insurance dito sa Czech Republic kasi halos lahat talaga is cover niya. Halos nasa 80% cover niya. Yun nga lang, kagaya nga ng nabanggit ko, hindi po niya cover talaga kapag nagpa-sangipin ka. Meron ibang part ng mga hospital, sangipin na nako-cover niya pero percentage lang, pero hindi overall. Pero kung magpapabrace kayo, kasi meron mga nagtatanong yun sa akin, magpapabunot kayo, magpapalinis kayo, mostly po talaga hindi siya cover. Mostly talaga. So, ang alam ko lang na isang beses na parang percentage yung kinuha is yung pagpapalinis. Pero hindi po lahat talaga is accredited or hindi lahat talaga ng mga clinic na pupuntahan nyo dito is tatanggap sila ng health insurance. Kaya, ilagay nyo na sa isip nyo na kapag ngipin ang problema, so hindi po siya cover ng ating health insurance dito sa Czech Republic. Ganon din po sa mata, pero meron din kasi akong case na nalaman na nagpalinis siya ng mata. Nagpalinis ha, hindi ko sinabi na laser. Iba kasi yung laser. So, nagpalinis lang siya ng mata, parang nagpatanggal siya ng mata. Cover po siya ng insurance. Na-cover po siya ng insurance. Pero, yung pagpapalaser, halimbawa gusto mo magpa-laser, halimbawa malabo yung mata mo, gusto mo magpa-laser, gusto mo magpasalamin, gusto mo magpa-check up ng grado ng mata mo, yan po lahat ay may bayad. So, ang pa-laser dito, as of yung nabalitaan ko, is nasa 47K in crowns. Sa pera po yan dito ha, 47K. So, pinakawala more or less nasa 100,000 dyan sa atin sa Pilipinas. So, pagpapalaser po yun ng mata para dun sa mga medyo malalabo yung mata. So, about naman sa mga nagbuntis, mga babae, meron din po tayo dito na mga doktor na private at public kung tawagin. So, yung public, meron kasi silang mga accredited na mga parang clinic or hospital. Like that, yung mga malalaking hospital na yung mga doktor doon is tumatanggap sila ng health insurance. Pero hindi po lahat talaga ng doktor pagdating sa OB-GYN ay tumatanggap po ng health insurance. So, hindi po lahat. Hindi ko sinabi na overall talaga hindi sila tumatanggap. Hindi ko rin sinabi na overall ay tumatanggap sila. Meron po kasi akong alam dito na tumanggap sila na ang binabayaran niya lang is yung mga gamot, mga vitamins, ganun. Pero yung consultation like that is libre po lahat ng health insurance. Yan po yung kagandahan ng may health insurance dito. So, ako, one time, nagkasakit ako. For example, kagaya ngayon, meron akong nararamdaman. Gusto kong pumunta ng doktor. Gusto ko halimbawa pumunta ng doktor. So, once na pumunta po ako doon, automatic, that is sick leave. So, pagdating sa company, babayaran ako ng 60 to 80% ang bayad po kapag nag-sick leave ka. So, kung one day lang, 60 to 80%, pero kapag mga inabot ka ng ilang araw, so same pa rin naman, kaya lang same pa rin na may bayad ka kahit nakasick-leave ka. So yun po yung kagandahan dito sa Czech Republic kasi libre yung pagpapacheck up mo, consultation mo, libre po yan. Ang bibilhin mo lang yung gamot. So meron tayong mga benefits din sa iba nating company, like sa akin. Sa company ko may benefits po ako na Sodexo, na pwede ako makabili ng gamot sa isang, halimbawa, parang Mercury dyan sa atin, Mercury drug. Pwede ako makabili doon ng gamot gamit lang yung benefits ko from my company. And
ibibigay niya na sa akin. So, parang libre yung consultation ko, libre din yung gamot ko. Tapos may bayad pa ako kung i-file ko siya as sick leave. So, yun po yung kagandahan dito sa Czech Republic. Isa pa na kagandahan dito, once na ikaw ay nagpa-surgery, tapos i-file mo siya as sick leave, yung pagpa-surgery mo, kahit hindi ka pumapasok, kay 1 month, 2 months, 3 months, 4 months ka mang hindi pumapasok. So, bayad po yun ng inyong insurance. So, wag lang kayo mag-alis masyado ng bahay kasi baka mag-CI ang ating insurance. So, sana nandoon kayo sa inyong loob ng bahay. So, yung aking friend po is nagpa-surgery. So, meron siyang, hindi ko alam kung thyroid ba yun, yung sa leeg. So, nagpa-surgery po siya dito. 0 po talaga yung binayaran niya pagdating sa pagpapa-surgery. Tapos, nagbayad din po siya, binayaran din siya ng insurance. So, monthly, I'm not sure kung magkano yung nakukuha niya. Pero sabi niya sa akin, inabot daw yun ng nasa 80,000 pesos din kung i-convert niya. Parang in 2 months yata nabayad sa kanya. So, yun po yung kinover up ng insurance. Tapos, libre pa yung kanyang pagpapasurgery. One time, nagkaroon din ako ng case na parang hindi ako halos makalakad. So, sa mga past videos ko, makikita nyo na meron akong sinabi na umalis ako dun sa dati kong company. So, it is related to that, na hindi po ako halos makalakad. So, nagpa-x-ray ako. Ilang beses ako in-x-ray. In-x-ray ako sa may harap, tagilid at likod ng aking tuhod kasi nga po hindi ako makalakad. So, sa pagpapa-x-ray ko na yon, may result po. So, 6 na beses akong pinicturan sa left and right ng aking magkabilang tuhod. And wala po talaga akong binayaran doon. So, pagpunta ko sa doktor, wala din akong binayaran. Yun nga lang, kung gusto ko siyang ipa-inject, kasi meron po siyang case na gano'n na pwede ko siyang ipa-inject daw. So, hindi naman kasi ako nagpa-inject, kaya hindi rin ako makapagbigay ng masyadong information sa inyo. So, inalok po nila ako ng injection, which is yun yung may bayad na 1,500 crowns per inject na kailangan nilang gawin in 12 months. Kaya lang dahil sa tuhod po yung problema ko, so I guess hindi ko po siya ginawa. At inano ko po siya, parang inano ko na wag ko na lang ituloy to na ipa-inject kasi ang hirap kapag wala yung family mo dito na kasama mo. So, wala ka talagang mauutusan kaya hindi ko po siya tinuloy. So, ang bottom line po dito, once na meron kayong health insurance, malaki po yung masisave nyo. Malaki po yung parang maibigay sa inyo na peace of mind once na meron kayong health insurance. Yan din po yung sinasabi ko sa inyo na minsan tingnan nyo ang inyong mga benefits sa inyong company. Kagaya sa akin, nagkakaltas po ang company ko ng nasa around 2,000 plus para sa insurance ko. So, 2,000 plus lang. Pero yung the rest is sagot na po ni company namin. Which is ang isa sa best friend ko na dito rin siya nagtatrabaho sa Czech Republic. Ang binabayaran niya po na kinakaltas sa kanya monthly ay nasa 8,000 crowns ang health insurance niya. So, kasama na yung social security na tinatawag at saka yung health insurance. So, 8,000 yung total sa kanya. So, sa kanya, masyadong malaki ang binabayaran niya para sa health insurance kasi I'm not sure kung may hati yung company sa kanila. So, isa kasi sa benefits namin na yung kalahati, si company po ang magbabayad ng aming health insurance. Pero, syempre, hindi lahat ng company same ng benefits. Isa din yan sa tinakil ko before na wag lang kayong mag-base sa kung ano ang nasa basic salary nyo. Tingnan nyo rin yung benefits kasi minsan maliit yung basic salary pero pagdating sa benefits, marami kayong benefits. Isa po yan sa tingnan nyo ring factor na kailangan nyo rin. So, yan. Sinasabi ko rin sa inyo, mahalaga po ang health insurance dito sa Czech Republic. May mga company, kung hindi ako nagkakamali, meron po ditong company na wala silang health insurance. So, bahala ka na mag-provide sa sarili mo kung gusto mong magkaroon ng health insurance. In short, this is DIY. Kung gusto mo mag-provide ka. Kung ayaw mo, diwag. Pero malaki po yung sinasahod nila. Inaabot po ang sinasahod nila ng nasa 40 to 50,000 crowns per month. Pero yun nga lang, wala silang insurance. Wala rin silang 25 days leave. Meron man, pero pag nag-leave sila, walang bayad. So, talo po sila pagdating naman sa benefits, although malaki yung sahod. So, may mga cases dito na ganyan. Kaya po, mahalaga talaga. For me, lalo na kapag nagtatrabaho ka, what if lahat ng pera mo na padala mo sa Pilipinas, wala kang health insurance, so kawawa ka po. So, para sa akin, mahalaga na itakil tong health insurance. Kasi para sa inyo, malaman nyo rin na ganito yung scenario dito sa Czech Republic. So, sa kagaya ko ngayon, may sakit po ako. Kung sakali na mag-absent ako, mag-sick leave ako, so makakatanggap ako kay company ng 60 to 80% ng aking
ano ba yun, one day salary, parang ganun. Kung halimbawa, kunyari, ang aking one day salary is nasa 1,500 crowns, so, magkano ba ang 60% nun? Yun po yung ibibigay nila sa akin dahil hindi ako nakapasok. Sila pa yung magbabayad sa akin. So, ganun po yung kalakaran dito sa Czech Republic. Lahat po ng mga, halimbawa, kunyari, nagkaroon ka ng emergency, dala ka lang ng extra pera kasi may mga cases kasi syempre kailangan mo ng bumili ng ganito, ng ganyan, ganun. Pero bottom line po, once na may health insurance ka, so halos lahat libre. So yan po yung maganda dito sa Czech Republic. So guys, yun lang ang sasabihin ko sa inyo. So dahil may sakit ako ngayon, so yan lang. And sana makatulong kahit paano para dun sa mga aspiring OFW natin. Thank you so much guys. Thank you.